Mula sa Tuguegarao City, good morning everyone! Or as we say it in the Ibanag language, Diyos taumani ka mo ngamin. This is your King of the World. Samahan niyo ako para sa isang epic adventure at saksihan ang katuparan ng pinapangarap kong pag-ikot sa buong Pilipinas gamit ang mumunti nating motor. Ready na ba kayong lumarga? Let's go in 3, 2, 1! Okay, time check, 5:03 in the morning, February 7, 2024. It is now day 18 of our Philippine Loop Adventure Tour. At ngayon naalis na tayo ng Bohol at pabalik na tayo ng Cebu. First stop siguro natin mamaya ang Mactan Shrine ni Lapu-Lapu dahil yun ang request sa atin ni Prinsesa. Nung nakausap ko kagabi, have you been to the Mactan Shrine of Lapu-Lapu? Oh. So yun ang unang pupuntahan natin at mahirap nang umiyak na naman yun pag hindi ko na ipakita. So I'm done with the main breakfast. Dala-dala ko na yung kape, sayo ko malit. Tapos merong hash brown sa loob ng bag ko. Sir? Ay, okay na po. Thank you. So this is the port of Tubigon in the morning. Okay. Okay sir, nakapwesto na yung motor natin dito sa Light Cat 1. Let's go, punta na tayong passenger area. This is the port of Tubigon. Nice. Ibang-iba yung tsura ng barko, nakakatawa. I'm really starting to like Roro. Kasi makakagalaw ka, masarap tong hangin, ang ganda ng view. Grabe. Bye bye Bohol. First, shoutout lang po, pangalan ninyo. Shoutout Antonio Mall from Bohol. Alright, so ito na, pababa na tayo ng Light Cat 1. Going to CCDEX na tayo. CSCR tunnel for 6 kilometers. Turn on lights inside the tunnel. Woohoo! Scary!
South Road Properties. Ito ba yung pasisilex? Ito yung pasisilex? Ah, ito okay. Ha? Ah. Okay. CCLEX Gaming tayo mga chong. Ay mga kofun pala, Diyos ko. Nakuha ko yung tawag ni Erwin. Ni Brother Erwin everywhere. We are now on the longest bridge in the Philippines. Cebu-Cordoba Expressway Link. Or Cebu-Cordoba Lapu-Lapu Expressway Link. Dang! Ayos! That was our first selfie on a motorcycle in an expressway. On an expressway. Nain mo yun, Cebu pa talaga magbibigay sa atin ng first experience natin ng expressway na motor. Thank you very much, Cebu. Welcome to the Mactan Shrine. Alright, so nandito na tayo ngayon sa Mactan Shrine dito. Lapu-Lapu Shrine dito sa Mactan. So here is the Lapu-Lapu Shrine. Ganda ah. Hi Ziv. Here is the Lapu-Lapu Shrine that I promised. Let's go around it. So that is it for the Lapu-Lapu Shrine. Kain na tayo lunch. Mahaba-haba pa yung pupuntahan natin sa CCLEX ulit, mga 8 kilometers. Sige po. Sige po, salamat. Shoutout po kayo, sir. Ano pangalan mo, sir? Clark, sir. Clark po, sir. Clark. Oh. Si Ma'am Mikay. Thank you po. Ayun, shoutout kay Sir Clark at saka kay Ma'am Mikay dito sa CCLEX. Nakakatuwa, no? Grabe talaga yung pag-embrace na ng tao sa mga vloggers. Early ako nag-start mag-vlog, pero yung in-embrace ko yung pagka-vlogger, very late eh. Tinawag sila tuwan-tuwa pag nakakita ng vlogger, sticker agad. Buti meron pa akong stock. Malayo-layo pa to. Nakikita nyo yun, doon tayo pupunta. Yun mismo. Woohoo! What a view! Look at that view. You can see the city. Backdrop pa niya yung mountains, and then you can see the bridge itself. Grabe, ang ganda. Ang ganda ng view from here. Buti na lang pala, bumalik ako.
rendezvous. Thank you. SM Seaside City, Cebu. Ayun. There we go. Yeah. Ito pala. Ayun na yan, so nandito na tayo sa Cebu. Nandito na rin tayo sa siomai sa Tisa. Thank you po. Ano po to? Puso na saging? Hindi. Hindi. Puso lang talagang tawag. Yan yung naman niya, pero puso yung, ginalog talaga yung dahon ng niyog. Ah, okay. So yun lang po yung tawag. Kanin na. Okay. So yun, bagong kaalaman na naman para sa atin. Puso ang tawag dito, pero kanin siya nasa loob. Right, so the reason why I wanted to try this one, kasi yun nga, big fans kami ni Pao ng Paco Siomai sa LP. Tapos meron din kaming kinukunan ng siomai sa office sa DSWD Field Office 2. Pero sabi ni Ian, mas masarap para yung siomai. Kaya, the moment of truth. So finally, na-try na rin natin yung siomai sa Tisa. So explanation kanina, hindi pala ito yung Tisa, Barangay Guadalupe to. At yung mga siomai nanggagaling sa Barangay Tisa. So maraming klase ng siomai na nanggagaling sa Barangay Tisa mismo dito sa Cebu. So yun yung history niya. So if you want to try other types of siomai, pwede kayo pumunta sa Barangay Tisa para makita nyo. Pero ang pinakasikat daw is yung ordinary lang na siomai. So tapos na tayo dito sa siomai sa Tisa. Ngayon naman pupunta tayo sa port, papunta ng Bacolod. Ay, busog na ako, 85 pesos. Tapos ang bigat ng puso nung ang liit-liit na kanin pero siksik kasi saka siksik diglig Ang bigat sa tiyan ng kanin na yun. So time check, it is 11:57. We are back in the city of Carcar. Welcome to the heritage city of the South. Port of Santander. Here we go again. We are back in Santander Port in Liloan. 30 minutes lang yung biyahe, tapos mamaya makakarating na tayo ng Dumaguete. Ganun lang kabilis. Nasa Dumaguete na tayo ulit. Crazy time to be on the road. Dahil pauwi na lahat ng tao, pagod na, gusto na magpahinga. Crazy. Nagsada tayo, pati naman ako nagmamadali ako pumunta ng Bacolod. Hindi ko tuloy ma-appreciate ng maayos ang Dumaguete. Ano ba yan? Mamadali na. Ito kwento guys. Alam nyo ba na dapat ang Philippine Loop ko 22 days lang? Or 21, 3 weeks naman paalam ko Pero dahil sa mga unplanned na extensions natin sa mga pinuntahan natin, ayun, hindi ko namalayan. Day 19 na pala natin ngayon. So if I'm going to make good with my promise na 21 days o 22, I should be home in 2-3 days. Basta ngayon ang short term goal natin ngayon, pumunta ng Bacolod at tumawid ng Iloilo. And then we'll go from there. San Jose Municipal Hall. Wala na ako sa Dumaguete. Ang bilis. Ito nyo yan? What a beautiful sunset. Oh my god, ganda. Ganda ng itsura. Parang painting. Scary itong ride na to Twisty said dark.
That's why you have to be slow lang, chill lang. Wag fast and furious, tama lang. Ito, sample to ng good low light ng Insta360 Ace Pro, di ba? If I'm going to do a night ride though, ganito dapat. Chill lang. Gusto ko sanang yung night ride dati sa may Bukidnon papuntang Manolo Fortich, kaso lang sobrang maulan naman kasi yun, kaya hindi ko na-enjoy. Ito, it's dry, it's cool, and the roads are good, kaya masarap mag-drive kahit gabi. Time check, 6:31. Feeling ko ang ganda ng view dito, pero dahil gabi, nada. Itong kalsadang to, kaloob-looban ng bako ng Ilo Negros. I currently don't know where I am. I'm just following the map, and sometimes you don't have a choice but to trust your map. The most important thing right now is to drive safe, drive fast a bit. Okay na yan, 70, 80, okay na yan. Cool evening breeze. Sana lang di ako magkasakit kasi sobrang init kanina nung araw. Parang nakulong lahat yung init dun sa jacket ko. Kahit na binuksan ko konti, mainit pa rin talaga. Ngayon naman bawi, ang lamig. Himamaylan City. Himamaylan City. At ayun na nga, nandito na tayo sa Bacolod City. Stop over muna tayo kanina, bumili ako ng kape kasi talagang bumibigay na yung mata ko, Diyos ko. After ilang sip lang konting sip pa lang ako na medyo nabuhayan na ako. I just needed a break. Tuloy pa rin tayo sa port ngayon. Titingnan natin kung merong biyahe. Kung may biyaheng pa Iloilo na, sumakay na tayo. At kung kaya pa mag-drive mamaya, magdadrive ako. Kung hindi na, maghanap na tayo ng tutulugan doon. Okay na po. Ay, diretso na po. Okay. Thank you. Oo. Meron po. Sure. Thank you, sir. Salamat po. Salamat po. Shout out, sir. Ano pangalan mo? Alfred, sir. Alfred si Puso. Okay. Okay, so this is the port. Nakalimutan ko yung pangalan ng port for Fast Cat. Yung Bredco port andun sa kabila. Yun, for all other shipping lines dun. Yan. Yan, maraming ilaw dyan. Yan yung Bredco. Okay, so ito, nakabili na tayo ng ticket. Nakalagay na rin si Nacho sa barko. Ready to board na tayo. Papunta na tayo ng Dumangas sa Iloilo. At nag-transit lang talaga tayo from Sibulan kanina sa Dumaguete, malapit sa Dumaguete. Dumiretso tayo dito sa Bacolod, sakay agad ng Roro, tapos ngayon papunta na ng Iloilo. Sayang hindi na tayo nakakain ng legit naman na inasal dito sa Bacolod. Naghahabol na talaga ako ng oras. Anyway, it's been a nice trip so far. Talagang hindi mo mapupuntahan lahat, especially yung mga unplanned ng mga stops natin. Mga unplanned na stops ko kasi. I spent 2 days in 3 places na supposedly hindi ako nagstay. At yun ito yung price ngayon. Hindi ako makakapunta dun sa ibang mga na-plot ko kasi yun nga, gawal sa oras. Pero iniisip ko pa ngayon kung mag-i-stay rin ako sa Boracay. Yun na lang siguro yung final stop ko. Iniisip ko pa kung tutuloy ako ngayon papunta ng Katiklan. It's gonna be another 4 or 5 hours na drive papunta ng Katiklan. At doon ako siguro doon na rin ako matutulog or what, bahala na.
Naantok na rin kasi ako kanina. So titignan ko pa rin kung ano yung pakiramdam ko mamaya. Obvious namang pagod na ako. Sobrang stutter. Pasok muna tayo sa loob tapos matulog muna tayo. 1 hour and 30 minutes daw yung biyahe. Let's go. Alright, so we are now off the ship here in Dumangas. Thank you, sir. So nandito na tayo ngayon sa Port of Dumangas sa Iloilo. It's almost 1 in the morning. At ang advice sa akin ng guard dito, mahirap daw bumiyahe ngayon papunta ng Katiklan kasi sobrang dilim daw ng kalsada at ang daming aso. Nabigla-bigla na lang tumatawid. So it's not advisable. So I'm going to heed that advice. At ang sabi rin, pwede naman matulog dito sa port. I'll wait until 4, 5 a.m. and then jump off mamaya. Kailangan ko na rin matulog, inaantok na ako. Mas magandang rest na tayo magbiyahe. Katiklan tayo later. Tapos Boracay for the first time. Time check, 1:58 in the morning. Sabi ko matutulog na pero nawala yung antok ko. Kaya hindi rin ako makatulog dun sa bench kasi sobrang tigas, masakit talaga yung likod ko. Tignan natin kung makahanap pa tayo ng kahit Travelers Inn lang muna. Dito na tayo sa D's Travelers Inn. Inquire lang tayo kung paano arrangement nila. Good morning. It is now February 8, 2024. It is day 19 pala ngayon. Kahapon day 18. Sabi ko kasi kahapon day 19. So, mali. Ngayon pala ang day 19 natin. And nandito tayo ngayon sa room ko sa D's Travelers Inn in Dumangas, Iloilo. I booked this place for only 6 hours kasi gusto ko rin umalis na maaga. Diretso na tayo ng Katiklan and get to Boracay for the first time, sabi ko nga kagabi. So yun ang plano natin today. Hopefully everything goes well. Energetic na tayo ulit. Good morning once again. We are now leaving D's Travelers Inn. Yan. Good night's sleep, yeah. 5 hours of awesome sleep. Let's go. So time check, it's 7:44 in the morning and we are going to travel more or less 210 kilometers from Dumangas in Iloilo to Katiklan. To Katiklan in Malay, Aklan. Sabi ni Google Maps, it's going to take about 4 hours and 33 minutes. Welcome to Sigma, the heart of Capiz. Thank you. You are leaving Sigma. And we are now entering the municipality of Mambusao. Wow, Labao! Welcome to the province of Aklan! Woohoo! When we started the trip, 210 kilometers more or less. Ngayon nasa 110 kilometer mark na tayo. Hunting muna tayo ng kakainan. Altavas. Yung may pangalan ng ano? Oh, Municipality of Altavas. Ang cute. Welcome to the Municipality of Altavas. Kahit wag nyo na po yung plastic, okay na. Salamat po. So yan, bumili tayo ng zip ties kasi ayusin natin yung vest natin. Ito kasi nagkasiraan na, nagkandawalaan. Ito na sira. Ayan, maganda na ulit ang vest natin, courtesy of, I don't know if you can see it, zip ties. Zip ties. I am currently in Balete, Aklan. Time check, 10:12 in the morning. We still have 1 hour and 57 minutes to go. At yun, hindi pa rin ako decided kung mag-i-stay ba ako dito. Sulitin natin yung stay natin sa Boracay or
Just a quick visit, tapos alis din tayo agad. For sure, maliligo ako this time. Dami nating dinaanan ng mga beach along the way. Mas lalo yung coast ng Cebu, grabe yun. Ang unang ligo ko sa dagat ay yung kasama na ng mga butanding. Before that, dami ko na rin dinaanan sa Sarangani. Gaganda kaya ng beach doon sa Glan. Pero hindi tayo naligo kasi nag-document lang talaga tayo, expecting na I will be able to see White Sand Beach naman dito sa Boracay. Welcome to Balete. Bakit dito pa lang yung welcome sign? Yung barangay hall nauna na. Weird. Tapos ang bubungat siya dito sa Balete ay ang kanilang sementeryo. Ang babae sa Balete Drive. Quezon City yung tangik, hindi dito. Welcome to the municipality of Banga. HL gas station. Nagas tayo dito sa Shell. Pero grabe, 80. Grabe, kayo pinakamahal na presyo so far. Ang taas, grabe. Nakaikot na ako. Mindanao, mura lang eh. Ang pinakamahal na napuntahan ko, Gensan, 71. Tapos kayo na. Grabe. Shoutout po kay Sir GB saka kay Sir Gilbert dito sa Shell, Banga, Aklan. Salamat, sir. Okay, pa-shoutout na rin kay Ma'am Richelle. Ayun. Yan, mabait ng mga taga Shell, Banga, dito sa probinsya ng Aklan. Kay Ma'am Richelle, kay Sir GB at kay Sir Gilbert. Welcome to Kalibo! Bago pa man din tayo umalis ng Aklan, mag-inasal na muna tayo. Tayo sa Cam Food. Morning po. Ito na food natin, pecho, barbecue, only rice, and sabaw. Sabaw din yun. Kain. Okay, so tapos na tayo dito sa Camp Food Inasal. Time to go to Katiklan. Let's go. Ang sarap naman dito. Numancia Sports and Cultural Center, Municipality of Numancia, Aklan. Welcome to the smoke-free town of Ibahay. Ibahay Bridge. Nice. Welcome to Ibahay. Welcome to the municipality of Malay.
papunta na tayo ng Boracay Island. Nakalabas natin ng Jung's house. Rented for 12 hours. Nandito tayo ngayon sa registration area. Step 1. So we have to pay terminal fee, 150 for regular and 120 for discounted. We also have environmental fee. For local tourists, 150 rin. Tapos for boat ticket, 50 pesos. So buti lang din, nagayos tayo ng pera kanina. Kasi, let's go. Ang dami pa nang babayaran. All in all, 350 to get to the island. Ito na tayo, punta na tayong Boracay. Good afternoon, ma'am. Check lang po natin si sir. Okay, left side ba tayo? Okay. Thank you po. So there's a separate line for local tourists, foreigners, and local aklanons. Mabuhay po. Isayaga. Make sure you fill up this one before you go to the Coast Guard. Para suabe na. Sanjay 2, seat number 52. So there's our boat, Sanjay 2. Tudungan ko na ho kayo. Ako na doon sa isa. Salamat. Ako na po. Thank you po. You're welcome. We're going to Boracay. Naman, sobrang daming tao. Puno yung bus. Yung bus. Yung barko. Thank you, sir. Welcome to Boracay. So I asked ang tricycle o kaya mga habal-habal nasa labas mismo nitong port. Sa mga palagi na dito, alam nyo na to. Okay, so nagkabay na tayo dito sa hop on, hop off for unlimited rides around Boracay. Shout out po kay Ate Chel. Ano po yung vlog niyo, sir? King of the World. Ano sa Facebook ay, sir? Facebook to. Facebook, YouTube. Alright, so here is the hop on, hop off bus. Each one. Thank you very much, Ma'am Chel. Alright. Hello po. So ito na pala ang D-Mall. Tapos dito papasok papunta sa beach sa likod. Okay. Ignoramus. Pero ayos lang yan. Another Boracay sign, smaller one. Let's go. Okay, for a first timer, parang magugulat ka kasi you are greeted with so many malls. So many stalls pala. Pero the Long Beach is at the back. So doon tayo pupunta. Habang may ilaw pa para makapag-underwater na tayo. Now that is it for my first Boracay experience. Time to go book some tickets for the Roro and then go back to the inn and rest for the night. Tapos maghihintay tayo ng Roro, sasakay at pauwi na ng Tuguegarao via Mindoro, Batangas, tapos yun. Ikot tayo ng Ilocos, Zambales, Pangasinan, Ilocos, tapos uwi na tayo ng Tuguegarao kasi napauwi na ako ni Pao. Let's go.